po sa inyo ngayon ay tungkol sa mga manok na inaalagaan ko. Yes, pero bago ko ituro sa inyo yung mamaya, papakita ko muna yung lahat ng inaalagaan ko pang natitira dito sa plaisdaan na aming mga manok, aming minamahal na mga manok. Yes, hindi po kami nagsasabong ng asawa ko, pero nag-aalaga lang kami kasi yun nga lang alibangan namin. At yun nga. Gusto ko lang po i-share at ngayon nga po, yung topic nga po natin, yung sinasabi ko sa inyo kung paano nga ba malaman kung babae o lalaki ba ang mga sisiw natin. Yes, simple lang po ito. Para may idea kayo kung ano ba yung mga sisiw o gender na hawak at inaalagaan nyo po ngayon. Ato nga po pala guys, hindi porket po na tinigil ko na yung ibang tutorial na ginagawa ko dati, ay hindi ko na po gagawa pa ako ng tutorial na about sa mga paano kumita kahit nasa bahay lang. Kasi pagka sinipag, marami pa rin po akong pwedeng i-share sa inyo kung paano ba kumita kahit sa bahay lang na wala tayong ginagastos o nilalabas na puhunan. Pero sa ngayon po, mga simpleng vlog po para sa akin personal na ginagawa lang muna po. At kaunting tutorial sa mga libangan kong katulad ng manok, yan, sa mga may katanungan na pwede ko rin i-share sa inyo. Yun po. At sa mga hindi pa rin naman po ako titigil sa pagbibigay sa akin GCash, yes, sa mga nabigyan ko na dati nung ako ay kumita ng kamunting, yes. At yun nga po ay sinare ko sa iba na post ko po yung mga pinagbigyan ko po nun na 5 tao po sila. At bala ko pa rin po naman mag-share kung sakaling sumahod ulit ako sa susunod. Kaya pakisupport na lang po ulit ang YouTube channel ko. Matagal po kasi akong hindi nakagawa kaya medyo nanahimik tong YouTube ko. Pero sa ngayon babalik po tayo para kumita at makatulong din sa ibang tao. Kaya sana po supportahan niyo lahat ng YouTube ko. And hindi lang naman po para sa akin to, para din sa atin lahat at para makatulong din po ako sa iba. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat. Sa mga naligaw sa akin channel, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si May. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe sa po kayo and click the notification bell para update kayo sa aking mga videos. At eto nga po yung unang gusto ko lang i-share at ipakita sa inyo, ang aking favorite na kanawayon na high station. Yes, batang-bata pa po yan, pero napaka-pogi na po niya talaga. At lahat po ng mga napapadaan na papunta dito sa plaisdaan ay nagagandahan nga po yan sa manok na aming kanawayon. Yes, di ba po? Kahit kayo ay mapapapogi sa kanya. Yes, alam ko marami na nag-aalaga ng kanawayon dito, pero wala lang, gusto ko lang i-share kasi nga favorite ko to at napaka-pogi niya talaga. Yun lang po, at papakita ko pa po sa inyo yung iba. Halos lahat po kasi ng manok dito sa amin na natitira dito, yung mga halos bata na po talaga. Yan po. Hello! O diba, pogi daw siya. Next naman po tayo. At ito na po ang next natin na ipapakita ko. Yan po yung nangangasawa ngayon sa mga inahin, ang aming alimbugin. Yes, sisiw pa lang yan dati nung inaalagaan namin. Ngayon binata na po siya. Yes, ayan naman po ay manok ng aking asawa. Yes, hati-hati po kasi kami sa mga manok namin, pero syempre pare-pareho namin inaalagaan. At yan nga po yung sa asawa ko, yung kanyang alimbugin. Yes, for me napaka-pogi pa din po niyan. Yes, pero sa asawa ko po kasi yan yan po. Then next naman po tayo. Next naman po, ipapakita ko sa inyo ang aking bata pang bulik. Yes, na kulay itim. Actually, nabubulol ako dun sa tawag niya talaga sa bulik na yan kaya hindi ko siya mabigkas talaga. Pero basta iyan, itim na bulik ko. Yes, ito rin po isa sa mga paborito kong inaalagaan. Ito po ay sa akin. Yes, sa akin naman din po yan. Pero pareho kami ng asawa ko yung naalagaan yan. Yan ang pinaka-favorite ko po talaga kasi yan lang po yung nagisisiw ko na bulik na kulay itim. Yes. O diba, pogi-pogi po yan. Isa sa aking mga paborito din.
At magti 3 months na po siya sa December 18, 2024. Yes. Kaya excited na po talaga akong magbinatay ang aking siso na yan, ang aking manok na yan. Next naman po, ipapakita ko sa inyo ang aking 50-50 pa, hindi ko malaman kung babae o lalaki. Yes, kasi ang kapatid nito ay sarasa. Yes, sarasa din daw yan, kaya lang ewan ko ba't ganyan yung kulay niya. Kaya hindi ko pa siya masabi. Pero may nagsasabi lalaki daw at para naman din sa amin babae. Kaya hindi talaga namin alam kung babae o lalaki pa siya kasi bata pa naman siya. Magti 3 months din po siya sa December 18, 2024. Yes, kasi nga po kasabayan niya po yung mga bulik, yung bulik po pinakita ko kanina. Yan po, di ba? Isa po, ayan naman pong manok na yan ay sa akin din. Yes. Naalagaan ko din po iyan. At excited na nga ako malaman kung maging babae man siya o lalaki. Love na love ko pa rin yung manok na yan. At gusto ko lang po i-share sa inyo. Next ko naman po ipapakita sa inyo ang aking talista, hindi pala sa akin, sa asawa ko. Ang talisayan po ng asawa ko na medyo binata naman konti. Yes, mas malaki siya sa bulik na pinakita ko kanina. Mas matanda siya. Yan naman po italisayan ng asawa ko na dating sisiw lang, ngayon ganyan na po siya kalaki. Yes, love na love niya din po yan. Siyempre paraw din naman namin inaalagaan lahat ng manok namin. Yan po ang kanyang talisain. Next ko naman po ipapakita ang isa ko pang bulik, pero yung medyo mapula-pula yata ito eh. Yan, bulik din po siya. Kapatid po nung bulik na itim na pinakita ko kanina na magti 3 months din sa December 18, 2024. Yes, at love na love ko din po yung manok kong yan. Sa akin naman po yan. Yes. Yan po ang aking isa pang bulik. Then next naman po tayo. Next ko naman po ipapakita ang sa manok naman din ng asawa ko. Sa rasa naman. Yes, sa kanya po yan. Yan po ay kapatid din no, sa rasang pinakita ko kanina. Yan po, short po yung lalaki din. Yung 50-50 lang naman po yung isang sa rasang pinakita ko kanina. Pero eto, lalaking lalaki na po iyan. Yes, magti 3 months din po siya sa December 18, 2024. Di ba magkakasabay lang po sila. At napakapugi niya lalo na sa personal. Gustong-gusto ko nga din po yan eh. Kaya lang sa asawa ko nga po yan. Pero pare-pareho nga namin naalagaan yung mga manok namin. Yun po, at next naman po tayo. At ito na guys, papakita ko na sa inyo kung paano ba malaman kung lalaki o babae ba ang sisiw ang mga manok. Ito pong dalawang to ay 3 weeks na po. Malapit na sila mag 1 month. At ito mapapakita ko sa inyo kung paano ba malaman kung babae lalaki. At yan nga po, hiniga ko yung kanawayon. Kanawayon po yan. At hindi siya gumalaw. That means babae po siya. Pag kasi yung season na halos 3 weeks na, tinaray nyo sa ganyan at hindi po gumalaw at sarap-sarap po sa paghiga, ay babae po talaga yon for sure. Yes, katulad nyan. O, 2 beses ko inulit para makita nyo hindi talaga siya gumagalaw. Yan, babae po yung kanawayan na yan. At eto namang pumpula. O, di po ba? Nagpumiglas po siya, gumalaw po at tumayo. That means lalaki po ang siso na pula. Ulitin ko po para mas for sure. O, gumalaw po talaga. Yes, lagi ko pong ginagawa yan at nakita ko nga po talaga kung ano ang babae at lalaki. Kaya nalaman ko na yan pong kanawayan na puti, yan po ay babae dahil nga hindi siya gumagalaw pag nakahiga at sarap na sarap siya. At ito naman pong isa ay lalaki. At isa pa guys, gusto ko rin pong ituro sa inyo yung pagtandang at inahen, di ba? Pag nangitlog na yung inahen, nag-asawahan na yan, dalawang yan, kung ano bang itsura magiging season nila. Katulad na lang siguro ng kung yung tatay is kanawayon, then ang nanay is pula. O, ano po ba kaya magiging season nila pag napisa? Yun nga po ipapakita ko sa inyo at tuturo ko sa inyo kung bakit ganon ang mga magiging season ng mga manok natin pag nag-asawahan na. Yes, pag nangitlog na ang hinahen at napisa.
Yun nga po, kayo nang bahala kung maniniwala kayo sa hindi. Para sa akin, yun lang naman po yung natutunan ko habang nag-aalaga ako ng manok at nasubaybayan ko yung mga manok ko. Yun po, thank you po. Sana mag-enjoy kayo sa panonood ng aking YouTube channel. Please subscribe po. Ang next ko po ituturo sa inyo about sa kung ano ba magiging itsura ng tandang at inahin pa ng asawa sila, kung ano bang kulay, kung kakulay ba ng tatay o kakulay ba ng nanay. Ito nga po, may gusto lang ako maliit na kaunting gustong i-share sa inyo. Simula ako nag-alaga ko, ito yung aking napag-aralan. Yes, simulan ko po sa tandang. Yung tandang po ay halimbawa ko na lang sa kanawayon. Ang tandang po ay merong 2 sex chromosomes. Yan, ibig sabihin po niyan, pag nangasawa siya sa inahin, ay yung magiging sisiw po nila o kahit anong kulay pa ng inahin yan, ay may posibilidad na pag lumabas po sa sisiw ikanawayon, pwede po yun maging lalaki o babae kasi po merong 2 sex chromosomes ang tandang. Yes, makakapagpalahi siya sa mga sisiw niya na lalaki o babae na katulad niyang kanawayon. Yes po, dahil may 2 sex chromosome nga po yung tandang. Then next naman po yung inahin. Kung pula pong inahin yan, meron lang po siyang 1 sex chromosomes. Ibig sabihin po, yung lahi niyang pula, pwede niya mabigay sa sisiw nila nung kanawayon, at pag may nabuo na pulang sisiw, ibig sabihin automatic na male offspring only lang po yon. Lalaki pong pula yung magiging sisiw ng kanawayon at pulang inahin. Dahil ang isang inahin ay meron lang pong 1 sex chromosomes. Para sa lalaking sisiw lang niya po mabibigay yung lahi niyang pula o kung ano mang kulay ng inahin na yon. Sana po na-gets nyo kasi simple lang po yung tinuro kong yan. Tandaan nyo guys ha, yung tandang may 2 sex chromosomes po yan. At ang inahin may 1 sex chromosomes na lalaki lang ang pwede niyang mahalahian ng kanyang kunyari ay pula, o yung tandang na may 2 sex chromosome na pwede niya ipalahi sa kanyang sisiw yung kanawayon niya sa lalaki man o babae niyang sisiw. Yan po yun. At ito nga po yung pinakita ko sa inyo yung dalawang sisiw kanina, at ito nga po yung halimbawa na ina-explain ko kasi ito pong mga sisiw na to, yan po yung tatay na kanawayon at nanay na pula. Kasi nga, ang tandang na kanawayon ay may 2 chromosomes na pwede magpalahi ng babae at lalaki. At ito na nga po yung nakita nyo sisiw, diba? Yan. Nakikita nyo naman po yung sisiw na pula na yan. Yung inahin niya po, yung sinasabi ko sa inyo kanina na pulang inahin. Kaya, yung napalahi niyang sisiw na yan ay siguradong male na nagmana sa kanyang pulang inahin. Then ang tatay na tandang kanina na kanawayon na in-explain ko din, yan naman po ang napalahi niya. Kaya lang babae po ang lumabas, babaeng kanawayon na tinesting din natin kanina. At yun nga po, goodbye! Thank you po sa lahat ng mga nanood ng aking YouTube channel. Sana kahit paano may tutunan kayo at sana wag nang mabas. Kasi sa inyo naman po yan kung maniniwala kayo o sa hindi. Dahil sa akin, para sa akin, yun po ang aking pananaw. Yun lang naman po. Thank you po, maraming pong salamat at God bless sa ating lahat. Please, wag niyo pong kalimutan akong i-subscribe and click the notification bell para update kayo sa lahat ng videos ko, lalo na sa pamigay kong pa-Gcash. Thank you po!